mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Tanga nga ba ang taong nagmamahal kung ayaw nitong bumitaw sa isang relasyon, kahit na ilang beses na siyang niloloko ng kanyang kapartner? Kung kayo ang papipiliin, ano nga bang klase ng lalaki ang nararapat nating ibigin? Ano nga bang katangian nila ang dapat nating hanapin? Isang lalaki ba na kayang ibigay sa atin ang lahat, pero hindi ka sigurado kung ikaw lang ang babaeng mamahalin niya? O yung hindi nila kayang ibigay sa atin ang marangyang buhay, pero nandiyan naman sila sa hirap man at ginhawa? Itago niyo na lang ako sa pangalang Camille. 25 years old, at 1 taon pa lang mula nang ikasal sa aking long-time boyfriend na Koreano. Nagtatrabaho nga pala ako sa isang company bilang office clerk, at nakilala ko ang aking asawa mula sa common friend lang namin. Itago na lang natin din siya sa pangalang Sungmin. Nasa 45 years old na ito, pero hindi naging hadlang iyon para magustuhan ko siya. Mabait at magaling kasi itong makisama, bagay na nagustuhan ko sa kanya. Bukod doon, ay dahil na rin siguro sa katayuan niya sa buhay, ay akala ko na siya na talaga ang lalaking pinapangarap ko. Well, iyon naman talaga ang gusto nating mga babae, di ba? Yung makapag-asawa ng lalaking magiging good provider sa atin. Yun bang hindi na natin kailangan pang isipin na magtrabaho para lang may ipangtusto sa pangangailangan ng ating pamilya. At higit sa lahat, ay hindi na natin kailangan pang magsakripisyo dahil sa hindi sapat ang ating budget sa araw-araw. Kaya naman nang makilala ko si Sungmin at ligawan ako nito, ay akala ko talaga na naka-jackpot na ako sa kanya. Bukod kasi sa gwapo at ibang lahi ito, dagdagan pa yon ng may magandang trabaho at negosyo. Kaya tuloy hindi na ako nagdalawang isip pa noon na sagutin ito. Dahil unang naisip ko ay magiging maganda rin ang future ko sa kanya, katulad ng iba kong mga kakilala. Ang kaso, hindi pala lahat ng katulad ni Sungmin ay nagiging swerte ang asawa. Na hindi pala ibig sabihin na marami kayong pera ay magiging masaya na ang inyong pagsasama. Sa una, siguro ay oo. Pero habang tumatagal, ay doon pa lang natin masasabi kung gaano talaga tayo kaswerte sa lalaking napili nating mahalin. Matagal na nga palang naninirahan si Sungmin dito sa Pilipinas, kung kaya't marunong na rin siyang magsalita ng Tagalog. Bukod naman sa negosyong pinatatakbo nito, ay isa rin siyang tour guide ng mga kababayan niyang gustong maglibot rito sa Pilipinas. Mabait at kwela si Sungmin, na talaga namang bentang-benta iyon sa trabaho niya. At aaminin ko na isa rin ako sa mga babaeng nabola niya, na ngayon ay nagsisisi na. Tama nga pala kasi ang kasabihan ng mga matatanda, na makikilala mo lang ang isang tao kapag nakasama mo na ito sa iisang bubong. Kaya naman, nang yayain ako noon ni Sungmin na makipag-live-in sa kanya, ay doon ko palang nalaman ang totoong ugali nito. Hindi pa kami nakakasal nang magdesisyon akong sumama kay Sungmin. Naging maayos naman ang relasyon naming dalawa, kahit pa nga pareho kaming busy sa aming mga trabaho. Sa kabila naman kasi noon, ay ramdam ko na mahal niya talaga ako, sapagkat ibinibigay niya ang mga pangangailangan ko. Ngunit sa paglipas pa ng mga buwan, hanggang sa maging taon, ay doon ko na unti-unting napansin na tila nagbabago na siya sa akin.
Napapadalas kasi na gabi na rin siya kung umuwi. At sa tuwing tatanungin ko naman ito, ay ang palaging sagot lang niya sa akin ay nag-overtime daw sila ng mga kasama niya. O kaya naman ay inasikaso ang negosyo niya. Naniniwala naman ako sa bawat sinasabi nito. Dahil naisip ko na wala naman siguro siyang dahilan para lokohin niya ako. Kaya kampante rin ako na walang problema sa relasyon namin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay aksidente ko namang nabasa ang message nito mula sa kanyang cellphone. At halos hindi talaga ako makapaniwala na bukod pala sa akin ay mayroon pa siyang ibang babae na nilalaro. Noong mga panahong yon ay hindi ko alam kung paano ko ba siya kukumprontahin. Tiwalang-tiwala kasi ko sa kanya na hindi siya katulad ng iba. Na hindi niya sisirain ang pangako niya nung nililigawan pa lang niya ako. Pero ngayon ay heto. Mag-iisang taon pa lang kaming magka-live-in, ay nakikipaglaro na siya sa iba. Kaya naman, nang hindi na ako makatiis, ay kinumpronta ko na si Sungming. Inamin naman niya sa akin na may nangyari nga daw sa kanila ng girl. Pero hindi na rin naulit. Sapagkat aksidente lang daw ang nangyaring yun sa kanila. Nang humingi naman sa akin ng tawad si Sungming, ay hindi ko alam kung paano ko siya patatawarin. Hindi ko kasi talaga inaasahan na magagawa niya sa akin yon. Ang buong akala ko kasi talaga ay ibang-iba siya sa mga kalahi niya. Bukod doon, ay akala ko rin na kontento na siya sa kung ano ang meron kami. Kaya nga labis talaga akong nasaktan sa ginawa niyang yon. Pero dahil sa pagmamahal ko rito, ay pinili ko na ring patawarin siya. Nang sa ganon ay hindi masira ng tuluyan ang aming pagsasama. Nadala rin kasi ko ng matatamis niyang salita. Kung kaya't buong puso ko siyang tinanggap muli. Ngunit makalipas lang ang isang buwan mula nang kami ay magkaayos nito, ay heto na naman siya. Nahuli ko na naman siyang may kausap sa cellphone niya. Okay, honey. Magkita na lang tayo sa dati nating tagpuan. Rinig kong sabi nito sa kausap. At pagkatapos ay pinatay na ang kanyang cellphone. Nagulat naman siya nang makita niya akong nasa likuran. At nang tanungin ko ito ay todo explain lang siya. Kesyo daw, customer niya yon at nagre-request ito na samahan niyang mamasyal. Dahil naman sa pagmamahal ko rito ay naniwala ako sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Sapagkat ayaw ko ring mag-away muli kami. Ngunit katulad ng dati ay wala pa rin siyang pinagbago. Sa katunayan ay mas lumala pa nga siya. Hindi lang kasi basta isa o dalawa ang nakita kong kachat nito sa cellphone niya, kundi iba't ibang babae na parang nagtatrabaho pa sa mga bar. Halos manginig talaga ang buo ko nung katawan dahil sa mga conversation nilang nabasa ko. Kaya naman, nagdesisyon na ako noon na makipaghiwalay na kay Sungming dahil sobrang nai-stress na talaga ako sa kanya. Kaya naman ang kausapin ko ito ay nag-empake na ako noon ng aking gamit. Nang sa ganun ay madali na akong makaalis. Subalit na nga alis naman na ako, ay nagulat talaga ako rito nang sabihin niyang kapag iniwan ko raw siya ay may gagawin siyang masama sa sarili niya. Dahil naman sa takot kong totohanin niya yon, ay hindi ko tuloy nagawa itong iwanan. Kahit naman kasi niloko niya ako, ay ayoko rin namang mawala siya sa mundo. Gayunpaman, hindi naman naging madali para sa akin ang patawarin siya. Pero nang mag-propose na ito sa akin at mga akong magbabago na, ay doon na tuluyang lumambot ang puso ko rito. Naisip ko kasi na baka nga seryoso na siyang magbago. Dahil
dahil pakakasalan na niya ako. Pero mali pala ako. Dahil kahit nakatali na siya sa akin, ay patuloy pa rin siya sa pambababae niya. Nang ikasal kami ni Sungming, ay buong akala ko na iyon na talaga ang simula ng maganda naming pagsasama. Dahil pagkatapos ng aming kasal ay pinalipat na niya sa pangalan ko ang negosyong pag-aari niya. Pinag-resign na rin niya ako sa aking trabaho upang matulungan ko raw siya sa aming negosyo. At sa puntong yon ay naging pabor naman sa akin ang gusto niya. Dahil kahit papano ay mababantayan ko rin siya. Sa 6 na buwan namang pagsasama naming dalawa mula ng ikasal ay naging maayos ang aming relasyon. Pagkatapos ng kanyang trabaho ay dumediretso na siya sa bahay. Kaya't buong akala ko talaga na nagbago na ito. Madalas din niya ako noon kung yayain na kumain sa labas. Siyempre, lalong-lalo na ang makipaglabing-labing sa kanya. At bilang asawa naman nito, ay palagi lang akong nakasuporta. Hanggang sa mabuntis na nga niya ako. Nang malaman niyo ni Sungming na magkakaanak na kami, ay nakita ko kung gaano ito naging masaya. Sa katunayan, ay excited na nga raw siyang lumabas ang aming anak. Ako naman si Tanga, ay paniwalang paniwala lang sa lahat ng pagbabagong ipinapakita niya. Pero ang hindi ko alam, ay sa kabila ng kaswitang ipinaparamdam niya, ay nakakubli pala doon ang panglolokong ginagawa niya. At dahil sa tiwala ako sa kanya, ay wala akong kamalay-malay na maging sa pamamahay pala namin, ay dinadala na niya ang mga nagiging babae niya. Dahil sa pag-aasikaso ng aming negosyo, ay madalas na wala ako sa aming bahay. Sabay naman kaming umaalis noon ni Sungming. Sa katunayan ay hinahatid pa nga niya ako sa aming negosyo. At pagkatapos ay diretso na siya sa kanyang trabaho. Kaya naman wala talaga akong idea noon sa mga pinaggagawa niya. Dahil ang buong akala ko talaga ay pareho kaming nagtatrabaho. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay kinailangan ko nung umuwi sa bahay. Dahil may papeles akong kukuhanin. Pagdating doon ay nagulat naman ako nang makita ang sasakyan ni Sungming na nakapark lang sa harap ng aming bahay. Naisipan ko naman itong tawagan muna bago tingnan kung ano ba ang ginagawa niya sa loob. Ngunit nakakailang dial na ako sa numero nito ay hindi pa rin siya sumasagot. Kaya naman naisipan ko na nung pumasok dahil bigla na akong nag-alala rito. Subalit papalapit pa lang ako noon sa aming sala ay nakarinig na ako ng tila umuungol na babae. At pagbukas ko ng pinto ay doon na tumambad sa akin ang milagrong ginagawa nila ni Sungming. Noong mga sandaling iyon ay para ba akong itinulos na lang sa aking pagkakatayo. Hindi ako makagalaw, lalong-lalo na ang makapagsalita. Sobrang sakit kasi pala na mahuli mo sa akto ang lalaking minamahal mo, na may kaharutang iba. At ang nakakahina pa doon, ay kitang-kita ko na pareho silang walang saplot sa katawan. Sandali namang nawala ako sa wisyo, pero nang bumalik, ay doon na ako sumugod sa dalawa. Ngunit imbes namang humingi ng tawad sa akin si Sungming, ay ito pa ang nagalit sa akin. Dahil naputol daw ang kanilang paglalaro. Nagulat naman ako nang tanungin siya ng kasama niyang babae na kung sino raw ba ako. At nang sagutin iyon ni Sungming na girlfriend lang daw niya ako, ay doon na ako parang natauhan. Kaya naman pagkatapos ng tagpong iyon, ay doon na ako nagdesisyon na makipaghiwalay na talaga sa kanya.
Tingin ko kasi ay hindi na siya magbabago pa. Dahil ilang beses ko na rin itong nahuli na ng babae. Ewan ko nga ba kung bakit hindi pa ito nakukontento sa akin. Samantalang sa tuwing niyayaya naman niya akong makipag-loving-loving, ay hindi ko siya tinatanggihan. Kaya naman, napaisip na lang tuloy ako noon na baka sa paiba-ibang babae na ginagamit ni Sungming ay magkaroon pa ito ng sakit. Dahilan para mahawa pa ako sa kanya. Kaya pagkaalis ni Sungming sa bahay, ay nag-empake na ako ng aking gamit para tuluyan ng iwanan ito. Ang kaso, nang paalis naman na ako, ay bigla na lang siyang dumating. Kung kaya't naabutan niya akong nagbubuhat na ng bagahe ko. Honey, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Bakit may dala kang maleta? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Sungming. Hindi ba obvious? Eh di aalis na. Ayoko na, Sungming. Sawang-sawa na ako sa panluloko mo. Kaya mas mabuti pa, maghiwalay na lang tayo. Anas ko naman sa kanya. Please, honey, wag mo kong iwan. Alam mo namang ikaw lang ang pamilya ko dito, diba? At saka, paano yung baby natin? Magmamakaawa naman nito sa akin. Kaya kong buhayin ang anak natin kahit wala ka. Kesa naman yung ganito. Wika ko pa sa kanya. Halos magmakaawa naman sa akin noon si Sungming na wag ko na raw siyang iwan. Pero nung mga sandaling yon ay desidido na talaga ako na umalis at hiwalayan siya. Hindi ko na rin kasi kaya pang maghintay na magbabago pa ito. Dahil sa ilang beses na pagbibigay ko ng chance sa kanya, ay paulit-ulit lang din ang ginagawa niyang pambababae. Kaya naman kahit alam kong siya ang makapagbibigay ng marangyang buhay namin ng aking anak, ay hindi na mahalaga pa sa akin yon. Dahil ang mas gugustuhin ko na ngayon ay maayos at tahimik na buhay. Na kahit hindi man kami sagana sa lahat, ay mas masarap pa rin pala na yung kapartner mo ay may respeto sa'yo. At higit sa lahat, ay kaya niyang makontento sa piling mo. Lalong-lalo na ay kaya kanyang mahalin sa hirap man o ginhawa. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Camille at ito ang kwento ng buhay ko.